Itinutulak ngayon sa Kamara ang agarang pagbuo ng Crisis Management and Response Task Force na tututok sa kalagayan po ng mga Pilipinong naiipit sa kaguluhan sa Israel at Gaza. Yan ang ulat ni Mela Las Moras. Sa gitna ng patuloy na kaguluhan sa Israel at Gaza, nagkasana ng pagdinig bukas ang House Committee on Overseas Workers Affairs para talakayin ang sitwasyon ng mga Pilipinong apektado roon at ang mga dapat gawing hakbang upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Ayon kay Overseas Workers Affairs Committee Chair Ron Salo, inaasahan nilang dadalo rito ang mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sisiguraduhin natin na ginagampanan ng mga iba't ibang departamento ang pagsisigurado ng kapakanan at kalagayan ng mga kababayan po nating OFWs, particularly sa Gaza and Israel, sa mga areas na affected po nitong labanan po nito. Makakaasa po kayo na ang inyong pong mga representatives dito pa sa Kongreso ay babantayan na yung kapakanan at sisiguraduhin na yung kailang pamilya po rito ay maibsan ang kailang pag-aalala sa kailang mga mahal sa buhay. Naghain na rin ang kongresista ng House Resolution No. 1369 na nagsusulong sa agarang pagbuo ng Crisis Management and Response Task Force na tututok sa insidente. Una nang sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na nakabantay na rin ang Kamara sa sitwasyon kasabay ng pagpapaabot ng panalangin at suporta sa mga kababayan natin doon. Si House Committee on Foreign Affairs Chair Rachel Arenas naman pinapurihan ang mabilis na aksyon ng mga otoridad at ang patuloy na pagtulong sa mga apektado Pilipino. May mungkahi namang dagdagan ang pondong ginagamit ng gobyerno sa pagtulong sa mga biktima. Sabi ni House Deputy Majority Leader Janet Garin, maaaring ipasok dito ang contingency fund, lalo na sa repatriation at pagbibigay ng trabaho para sa mga kababayan nating uuwi mula sa Israel at Gaza. Sang-ayon din naman dito ang House Committee on Appropriations. That's the purpose of the contingency fund. We don't need the budget for next year. Kung ngayon ang kailangan, kung kulang ang pondo, yung contingency fund na 7 billion, it can be mobilized by the approval of the President. Pagtitiyak ng mga mambabatas kahit saan, kahit kailan, prioridad nila ang kapakanan ng ating mga kababayan. Mela Las Moras para sa Bayan.